Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. That Tower in reverse. There is a new beginning and hindi ka nadi-destroy, nag-end yung distraction sa buhay mo. Yes, yung mga nandi-destroy sa buhay mo, sa fortune mo, sa luck mo, sa swerte, sa kapirahan mo, sa finances mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi merong cups sa love life mo, finances, career, and sa isipan mo na pinapakloud nila yung isip mo ba, mga ganun ba. Inaatake nila yung isip mo, natigil na yon, hinto na, wala na, no, wala na, no. So ano pa ang about sa'yo? What's with the Three of Swords here sa about sa'yo? Yung ex mo, meron kang ex na meron kayong soul connection. Ayan o, na walang growth na nangyayari sa inyo ngayon kasi di ba mag-ex kayo. Ayan, may nahinto sa inyo eh. Hindi nagtuloy-tuloy na nag-grow yung connection ninyong dalawa. That is your twin flame. Siya ang twin flame mo, yung ex mo na yun. No? You are meant to be together kasi this is a divinely guided connection ng ex mo na yan, na twin flame mo. Ayan. And ano ang next na mangyayari sa inyong dalawa ng twin flame mo na yan? Magkaroon ng stability. You will feel secure, comfortable. Kasi kayong dalawa no? Pwedeng mapapangasawa mo siya kasi ma-unite kayo, pwedeng mapapangasawa mo siya. And then kasi king of, ano yan, mapapangasawa mo ba talaga to si twin flame mo, mapapangasawa mo, hindi lang yung sinabi ko na pwedeng mapapangasawa mo siya, kundi mapapangasawa mo nga talaga siya. Yan. Kasi merong King of Pentacles, ano yun, maging a good provider sa'yo, lalo kung ikaw yung babae, diba? Kung siya lalaki, oo, maging a good provider siya sa'yo. At para bang there's travel, na parang palagi kayong aalis, palagi kayong mag-travel. Oo, palagi kayong mag-travel together ng tao na yan. Siguro kung saan siya pupunta, dadalhin ka niya, dala-dala ka niya. Ayaw ka niya iiwan. Kasi mukhang masakit para sa kanya na iiwan ka niya. Pag may pinupuntahan siya, ang gusto niya kasama ka. Hindi. Ano yun? Baka traidorin mo siya, gano'n. Baka traidorin mo siya kung iiwan ka niya. Kung iiwan ka niya, na hindi ka niya dalhin-dalhin kung saan-saan man siya magpunta. Kung iiwan ka niya sa bahay niyo. Baka traidorin mo siya, baka makipaglandian ka sa iba, baka gano'n ang kanyang iniisip, no? Kaya may 10 of Swords. Kaya kahit saan siya pupunta, dadalhin ka niya. May pagkaseloso, siguro selosa yung person na yan. Kaya ganyan siya. May ganyan talagang tao. Baka naka-experience ng relationship na gano'n na pag umaalis siya o pag nakatalikod siya, ay tinatraidor siya, no? Na nakarelasyon niya. Kaya ganyan niya. Baka nagkaroon ng trauma. Ano naman ang wishes mo magagrant? Ay, yung magkaroon ka na ng kompletong buhay, kompletong pamilya, masagana na yung buhay mo, maging mayaman, prosperous, abundant. Sino magpo-provide itong person mo? Siya ang magpo-provide. Yes. Siya. Maka-stagnant siya ngayon. Clarified by Hangman.
Siya ang magpo-provide niyan. No? Ano maging buhay ninyo ng twin flame mo na yan na maging a good provider sa'yo? O, yayaman ka. No? Mayaman yung maging buhay ninyo kasi Queen of Diamonds. So, you will build, para bang maging master builder kayo. Ganon. Maging master builder ka. Siguro meron ka ng may i-purchase. No? Meron ka ng mga i-build business or kasi siya ang magpo-provide eh. Kung kailangan mo ng capital, kung kailangan mo ng pambili ng lupa, kung may gusto kong bilhin ng lupa, kasi investment din yung lupa, guys. Habang tumatagal, nagmamahal. No? Kung meron kang gustong ipundar na business like franchise, no? Franchise ng Jollibee. Franchise na. Franchise ka ng ng Petron, Shell. Kung ano yung magandang business na talagang kikita ka, ganun dapat pag magnegosyo. Kaso lang malakihan kasi ang capital sa mga ganyan. No? Kahit lupa, ang mahal. Dati pa, mahal na talaga yung mga yan. Kaya investment di ba? Ay siya magpo-provide. Ikaw ang pipili ng bibilhin mo, ng i-purchase mo, ng gawin mong investment. Siya ang magkakapital niya sa'yo kung gusto magnegosyo. Siyempre, asawa mo na yan. Pag may suportado ka niyan. Ano ba yan? Maging supportive ba yan sa'yo? Sa lahat ng gusto mo? Sa lahat ng diskarte mo? Maging supportive yan sa'yo. Sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng diskarte mo, like business, no? Win or lose. Ganyan ang negosyo. Kailangan kabalan ka. Alam niyo kabalan? Kailangan para bang pag nalugi, ay bounce back. Huwag ka magmukmuk dahil sa failure. Ganun yun. Ganun yun. Kaya kailangan kabalan kayo sa ilong. Ganun. Pa. Pero, you know what? Sa umpisa, yun ang alam ko dyan eh. Sa umpisa, ay makaka-experience ka ng failure. Pero actually, based on my experience, hindi naman puro failure, no, yung ako na experience. Kung nila ako ginawa ng witchcraft, hindi talaga ako na failure, no, kahit pa konti-konti tumutubo ako sa aking hanap buhay dati. Sa pagparuling ng pera, no. Paruling. Kaso lang, syempre, alam niyo naman pag ginawa ng witchcraft ay pero mga challenges lang din yun sa buhay ko, guys, no? Mga yun, dumanang din ako sa preparation na sa akin. Pero yung sabihin mong failure, wala, hindi ko na-experience yun. Sa iba, dumaan muna sila sa failure, and then, nagtagumpay yung negosyo nila. Pero sa akin, hindi ako ginawa ng okay ang aking dati yun. Kaya wala na lang ako ng gana. Kasi malas yun nakakaano talaga yun. Tsaka yung utak mo, ginugulo nila. Mali-mali yung mga desisyon mo pag ginagawan ka nila ng Kaya nga, ako, kahit na nagkanda sugat-sugat yung kamay ko, okay lang. Para hindi na nila ako mapiste. Yan sa akin na mga witchcraft, may illusion pa yan, may fixation, may manifestation pa silang ginagamit, no? Ganun ba? Para lang. Kasi they're so driven, yung may evil na tao. They're so driven kasi dahil sa pagiging gahaman nila, dahil gahaman sila, dahil nainggit sila, insecure, no? Ano pang reasons nila. Yan. Ganun ang kadalasan na doon nag-umpisa talaga kung bakit sila nang-harm, kung bakit gumagawa ng mga witchcraft kadalasan, no? So ayan, ayaw nila umangat yung iba,
Inggit yung pinapaira nila. Ang gusto pa nila niyan guys, yung bigyan mo sila ng bigyan. Tapos huwag manghiram sa'yo. Para bang galit pag siningil mo. Ha, ganun ba? Kapal ang mukha. para bang, para bang hindi na nila obligasyon na bayaran yung inutang nila sa'yo. So ano pa? Ang next na mangyayari, basta payaman ka nito eh. Positive na yung maging buhay mo. Hindi na dark, hindi na madilim, wala ng mga devils, demons, wala ng mga hindi na makapang-atake itong mga ano, parang iba na yung past mo. Ayan, maliwanag na, wala na makapang-atake ng mga evil forces dyan. Mapatuloy ka na mag-succeed, magtagumpay sa buhay, yayaman ang yayaman. No? Wala na makapigil sa pagyaman mo, sa pag-asenso mo. Well, first, you should establish for stability muna. So, pag stable ka na at masagana na yung pera mo talaga, yung income mo, ay pwede ka na hindi ka umaasa dun ha, na yung tinutulong mo sa iba, ay pag magtulong ka na, ay sarili mo ng income, hindi galing dito sa person mo. Kumbaga, pag may na-put up ka at kumikita at masagana, ay pwede ka nang tumulong, no? Sa gusto mong tulungan kasi abundante, di ba? Pero kung pinaghirapan ng person mo, hindi mo pwedeng i-ano yun sa iba, ba? Pinaghirapan niya yun. Kailangan mayroong consent niya or kaya ay kumbaga respeto na lang sa partner mo, sa person mo at sa ano niya, kasi pinaghirapan niya din yun. Kung may bibilhin ka mga property or ano, kasi mukhang mayaman ito, maging a good provider nga daw sa'yo, yayaman ka nga eh. Ibili mo ng mga, ito advice lang, bili mo ng mga like property nga, like lupa, pundar mo na negosyo para kumita ng kumita, di ba? Tapos pagka masagana na at stable and secured ka na on your own, no? Ay pwede ka nang na doon ka nakukuha sa negosyo mo, sa sarili mong income na pwede mo pagbigay na itulong sa iba. Ganun yun, no? Kasi nakakahiya sa person mo kung dyan ka pa kukuha sa kanya, itulong mo sa iba. Okay lang yan kung mga aso, pusa. Pero kung sa ibang tao, okay lang kung mga pagkain lang, no? Na konting bagay, like, para kung malaki yan, like charity or ano, diba? Kung mga pagkain ng mga tinapay na paminsan-minsan lang, okay lang yan, no? Pero yung mga tulong talaga na malakihan na, ay syempre dapat sa sarili mong kita na yun, hindi mo iasa yun sa iyong person. So, ayan, ano pa ang ini-embody mong energy ngayon? Kasi meron talagang mga taong matulungin. They love to help, no? Kahit walang kapalit yan. Meron ganun, guys. Lalo na yung mga chosen one, mga earth angel kung tawagin, mga ganyan. Emotions. Oh. It's so fulfilling, no? Sa mga ganung tao. Ang pagtulong, like sa cats, dogs, and sa mga nagugutom na tao. Pero, you know what, nakalagay sa Biblia, piliin ang tutulungan kasi pwedeng yan ang magpabagsak sa'yo. Yun ang magpapahamak sa'yo. Pero minsan, you know what, may mga tao na batuhin ka nila ng orasyon, lalo na kung wala ka pang depensa. Batuhin ka nila ng mga spell. Gawan ka nila ng spell para maging maamo ka sa kanila, para makuha nila yung gusto nila sa'yo, kunwari para ibigay mo yung hinihiling nila sa'yo, o kaya ay para mautangan ka nila, no? Kahit na ayaw mo naman talaga, dahil sa spell nila at sa mga conjurations na ginagawa or deceit and scheme, ay parang napapauo ka, no? So, there are, kasi you know what, nasa end of times. Actually, dati pa yan, may mga ganyan, pero madalang lang, no? Pero ngayon, madami na ang ganyan. So, be aware of that. Emotions. Yan ang ginagamit ng mga masamang tao para manamantala sa iba na walang alam sa mga ganyan, na may mga gumagawa ng ganyan. Ayan. Ayan, no? Powerful, balance, and
Stable yung emotion mo. You are powerful. You look powerful, strong, may inner strength, oh, may dragon, yun. You are respected, respectable. Ay. Ayan. And, para bang passionate yung color dito kasi orange. Oh. And, full of desire to, to give justice. Hindi. Full of desire kasi it's color orange. Color ng sacral chakra. Full of desire. Na yan. Na mahatulan. Na mahatulan. Na mahatulan, hindi na magbigay ng hustisya, kundi na mahatulan. You have a full of desire na mahatulan ang evil na mga tao. Ang evil na mga tao, mga kontrabido, na may mga ginagawa yun sila, mga scheme, deceit. Alam mo yung mga evil? Search for that word. Kasi tatagal lang pa, in-explain ko pa. So yan, ano pa ang about sa'yo? You have a full of desire nga eh. Positive, full of desire. Oh, napaka active, powerful, strong ng iyong heart chakra, sacral chakra. Na ito pa rin. Na mahatulan ang mga nanraidor sa'yo, maggumawa ng scheme sa'yo. Yun pa rin. Yun ang inaantay mo. Kasi may mga evil talaga. Matulan yung mga evil. Well, yung mga deceitful kasi yung evil. Ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Parang hunga ang boses ko minsan. Yun, Jesus Christ will set you free, no? From the bondage, from evil doings of others, from the schemes and deceit of others. Yan. Actually, hindi ka na nila nadidestroy. No? At payaman ka, no? Yayaman ka. Diba? Ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Mas-stuck? Ikaw ba itong mas-stuck? Oh, ay hindi. Hindi ikaw itong mas-stuck. Sino ang mas-stuck? Your enemy? Yun ang mas-stuck? Hindi. Si person mo, yung twin flame mo, yun ang mas-stuck? Hindi. Oh, may mas-stuck daw eh. Yung mga nanraidor sa'yo, yun ang gusto mong ma-stuck. Ayun ang gusto mong ma-stuck. Yun ang ma-stuck. Yung mga nanraidor sa'yo. Hindi talaga. Basta may ma-stuck na mangyari. Oh. May ma-stuck. Sino ang ma-stuck? Yung gumagawa ng deceit and scheme sa'yo, pwedeng kahit hindi mo kaaway, gagawan ka ng deceit and scheme, di ba? Oh, kahit hindi mo enemy, pwedeng your hidden enemy, yun ang ma-stuck. Hidden enemy mo. Mga hidden enemy. Kasi kadalasan ng mga traidor at mga evil guys, mapahide yung ginagawa nila. So, it's your hidden enemy. Hindi mo talaga sila nakaaway.
Hindi mo nga siguro kilala na kaawayin sila eh. Kaya nga hidden enemy. Enemy tuloy. Hidden enemy. Mga hidden enemy mo to, mas stuck sila. Ayan o. Ay. Ayan. Ano pa ang mayari sa buhay mo? Next. May mag-reach out sa'yo. Clarify ko para kung ano yung pinaparating ng nag-guide sa akin. Yan. Sino po ba ang nag-guide dito ngayon? Si Jesus Christ pa rin ba? Hindi na. Si Angel ba nag-guide dito ngayon? Hindi. Sino ay nag-guide dito? God? God. At may justice. Bakit? Bakit kaya justice clarified by justice card? Queen of Cups. Baka may hatulan siya. Dahil naawa siya. Naawa siya sa mga ginawa ng scheme, deceit. May hatulan kay justice card. Tama po ba? May hatulan ka po ba, God? May hatulan. May hatulan daw. May hatulan daw siya. Mga deceitful. Mga deceitful. Akala kasi nila walang hatol. Kasi matagal na siguro hindi hinatulan o matagal ding akala nila ay parang pinapabayaan lang, okay lang, pagpasensya na lang sila. Well, pinapatunayan lang nila kung gaano sila ka-evil, kung gaano nila ka-deserve na hatulan sila. Kasi baka isipin nila, nadadala lang nila sa panalangin, sa hingin ng kapatawaran, no? Tapos gagawa na naman sila, tapos gano'n naman ulit ang gagawin nila, no? Manalangin, manghingi ng kapatawaran, kasi tao lang daw sila. Ulit-ulit, gano'n. Kaya hatulan na ng God. Kaya gano'n siguro, no? Eh, kawawa na siguro yung mga ginawa nila ng deceit and scheme. Yan. Naawa yung God. Well, ayan o, may mag-reach out daw sa'yo. Para maging close na kayong dalawa. Para bang maging maamo siya sa'yo. Na leon. Ganun ba? Para makasama ka na niya. Like, dito sa picture, no? Na maging close na kayo. So that you will be together. Komportable na kayo sa isa't isa. Na you could build a close bond. Strong band. Close band. Strong band. Ano pa? You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Ano pa? Ang tungkol dito sa person na to, ayan na siguro yung twin flame mo. Yan na ba yung twin flame mo na mag-reach out sa'yo? So, yan na nga. Siya na nga. Ay, destiny mo pa naman, guys. Oh, you're meant to be together. You're guided. So, talagang destiny mo. Nakatadhana nga kayo sa isa't isa. Siya na nga. Mag-reach out siya. Tapos, ano ang sasabihin sa'yo ng twin flame mo? Yung hindi na siya defensive. Kasi in reverse to, ito upright. Hindi na daw siya defensive. Gusto niya nang ma-unite kayong dalawa at makasama ka, makapiling ka. Ikaw ang pinipili niya na maging partner. Ikaw ang gusto niya maging partner at makasama sa buhay. That's destiny. Destiny. Ulit. Ano pa? Ang about hindi ko pa natapos yung tanong ko eh.
nailabas ko na itong ano kaya itong lumabas na to na hermit dito? Merong mag-introspect daw. No? Merong mag-introspect na hindi makapag-risk, hindi na maging courageous para isolate na yung sarili nila. Ano ba yan, yung mga hidden enemies? Hindi. Ano yan? Third party? Third party. Third party. Hindi na yan take na action, hindi na siya para bang pag mga ganito guys, para may ginagawang action to na parang napaka-fearless, na parang hindi nag-hold back sa may ginagawang action yan. So, hindi na siya makapag-take na action yan. Hindi na siya yung padalos-dalos, no? At parang hindi na siya maging extrovert. Yung mga ganun, hindi na siya yung may ginagawang mga atake. Or ano yan, atake? Pag kung sa oo, atake. May ginagawa siya. Parang witchcraft. Hindi witchcraft. May ginagawa to. Pwedeng sa person mo na still nag-effort pa rin. O kung ano pa yan. Kung ano man itong ginagawa niya. Basta may ginagawa to na talagang napaka-fearless niya na parang, alam niya, hindi nag-hold back. Hindi nagdadalawang isip. Hindi siya nag-hesitate. Yung ganon. So, ang mangyari dito, maging aloof na yan yung third party. Isolate nyo yung sarili niya. Yan. Nahimik na siya ba? Ganon. Kasi siguro isa yan sa gumagawa ng sim and deceit sa inyo. Yan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng twin flame mo? You are broken every chain. Hindi na siya defensive. There's salvation in your name, Jesus Christ. Seven of Swords. Para bang confident na siya. Nakikita ko dito sa Seven of Swords na meron siyang nakawin. Meron siyang nakawin. Ano yun? Ikaw? Nanakawin ka niya? Nanakawin ka daw niya. Saan? Sa pamilya mo? Bakit kailangan nakawin? Sa pamilya mo. Nanakawin ka niya sa pamilya mo. Bakit kailangan nakawin? Deceitful. Ayaw niya malaman ng pamilya mo na kunin ka niya? Hindi naman. Ayaw niyang pigilan to. Ayaw niyang humadlang yung pamilya mo pag nalaman nila. Ayaw nga niyang mahadlangan ng pamilya mo pag nalaman nila na kukunin ka niya. Kaya nanakawin ka niya. Ay, okay. So ano pa? Ano pa ang gusto niyang buhay kasama ka? Ng twin flame mo na yan. Di ba? Kaganda naman ang buhay mo doon. Tsaka suportado ka niya, no? Pagka nagsama kayo ay makapagpundar ka ng lupa. Pwede mo ilipat yung pamilya mo sa mas malawak na lugar, peaceful na place. Makapagpundar ka ng business for your family. Ano pa? Gentleman. Ace of Hearts. Ayan na nga ang puntahan ka, maglakas loob siya, maging courageous, maging matapang siya, like a tiger, no? Na i-pursue ka talaga. Ayun, paparating na siya. Ayan. Para makapag-umpisa kayo ng relationship. Ano pa? Ang gusto niyang buhay kasama ka. O kaya maging matapang siya na ipagtanggol ka once na you're in a relationship na. Ay, matibay at nag-grow yung inyong relationship like this trio. Rooted, grounded, matibay, no? Deeply rooted. Ayan. At maayos yung inyong communication. Walang problema. And then, palagi kayo mamasyal sa mountain. Ayan. Manguha ng berries. Kasi may berries. So, ang saya siguro, no? Wala kasi dito sa atin ganyan, Ano ba yung berries dito sa atin? Tino-tino. So, mapalayan, tino-tino.
Alam mo yung buntot tae, guys? Nung bata pa ako, elementary pa ako. Yan yung dinadaanan namin eh. Yung mga kaklase ko eh. Malapit sa eskwelahan. Kinukuha namin, kinakain namin. Buntot tae kung tawagin. Yung dilaw, yung ano, parang berries din siya. Dilaw yung bunga niya, pero maliliit lang. Meron nga yun dito eh. Ang dami. Hindi ko naman kinakain. Kaya ako na. Nagsawa ko. Hindi na masarap. Pero matamis naman siya. Ano naman, masyadong maliliit eh. Parang mga, kung sa bato pa, parang mga ganito lang oh. Mga ganito lang klaki, maliit. Mauti. Ano nagustuhan sa'yo ng person mo na yan, na twin flame mo sa'yo? Ano nagustuhan ng twin flame mo sa'yo? Kasi twin flame mo daw siya eh. Meron kang faith, pananampalataya. Oh, siguro alam niya maka-Diyos ka, at may pananampalataya ka sa Diyos. Ano pa? You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Ow! Parang ano yung boses ko. Jesus Christ, my living hope. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo? Ayun talaga, may faith ka talaga, maka-Diyos ka, o mahilig ka mag-pray, kumonect sa God, through prayer, syempre. Ayan. So, ayan, ito na lamang guys for collective reading. By the way, madami ba nagkakagusto sa'yo? Para kung ayaw mo dyan, ay pero yan lang yung nakatanahan na siya, madami. Pero restricted sila. Hindi sila pwedeng, para nakaka-restrict o, hindi sila pwedeng mag-take na action sa'yo. Because merong meant for you, merong kang destiny, merong nakatadhana sa'yo. So yan, ito na naman guys for collective reading.